Alas 3 na ng hapon, let's start the meeting. Pero una sa lahat, let's have Mr. Jazzer Pitogo to lead the prayer. Magsitayo ang lahat. Oh dear Lord God, thank you for that day that you gave us. Thank you for the safety that we bring us. Thank you, oh Lord God, for the opportunity that you gave us. Let this meeting be productive and let us have many ideas that we can contribute in this meeting. And hopefully that each member has their own proposal to give in this their own meeting. And may we plan this meeting well, and may those plans be put into action, and may this meeting benefit others other than us. In the mighty name of Jesus, Amen. Okay, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa pagpunta sa meeting natin ngayon. Noong nakaraang pagpupulong natin ay pag-usapan natin ang symposium patungkol sa kalagayan ng mga palaboy-laboy ng mga aso't pusa sa kalye, tama? Maaari ko bang tawagin si Miss Honorable Ibon upang balikan ang pangyayari sa proyektong iyon? Maraming salamat po, Mr. So ang ating napag-usapan ng nakaraang pagpupulong ay patungkol sa symposium na ating gagawin patungkol sa mga palaboy-laboy na aso at pusa. Napag-usapan natin na kailangan natin itong i-conduct sa mga iba't ibang barangay. At sa awa ng Panginoon at sa pagtutulungan natin, ating na-conduct ang symposium sa halos 21 barangay. At ito ay naging successful naman at marami tayong naipabatid ng mga impormasyon na tungkol sa bagay na ito. Yun lamang, Mr. Maraming salamat, Miss Ibon. Again, our previous project was successful and I hope that our upcoming ones will be successful as well. Sa pulong natin ngayon ay pag-uusapan at pagdedesisyonan natin kung ano ang magiging susunod na proyekto natin sa buwan na ito. Suggestions for our new project are now open. Ms. Chair, may I be recognized? You are recognized. Alam naman natin na maraming palaboy-laboy na aso pusa na walang mapaghingian ng pagkain. Ito ay nakakabasag puso at nakakadismaya. Ang maaari na gawin natin ay matulungan sila. Siguraduhin natin na magkakain sila at iba pang kailangan ng mga ligaw na aso pusa. Kapag hindi sila matutulungan, maaaring magwala sila at maging sanhi ng mga posibleng sakit at iba pa. Dito, natin ma-introduce ang Feed a Stray program. Ito ay isang aksyon na ang focus ay makapagtulong sa mga ligaw na aso pusa at sa mga taong paligid ito. Upang magiging posible ito, mas mainam kapag meron tayong mga volunteers na makapagtulong sa pagpapakain ng mga ligaw na aso pusa. At magpupunta tayo sa kung saan marami sila. Ngunit dapat maging komportable muna sila sa atin bago tayo magpapakain dahil maaaring magwala kapag hindi sila kilala sa atin. Tapos, papakainin natin sila ng masustansyang pagkain para sa kanilang kalusugan. Sa wakas, tayo ay magtutulungan sa paglilinis sa kung saan tayo nakapagkain. Yun lang po, salamat sa pagkikinig. Are there any other suggestions? Madam Mayor, Yes, you are recognized, Ms. Cavendin. so para maitutulong natin ang ating mga palaboy-laboy na hayop, kailangan natin mag-implement ng mga fundraising activities. Nakalista dito ang ilan sa mga maaaring magawa upang makaroon tayo ng malaki na benepisyo para sa programa ito. Una ay ang coin drives. Para ito sa mga gustong tumulong sa ating mga palaboy-laboy na hayop, maaari silang magbigay ng anumang halaga na galing sa kanilang puso. Mag-a-assign din ako ng collection box upang matipon natin ang pera. Susunod naman ay magtanggap na din tayo ng mga donations or sponsorships. Maaari silang magbigay ng pera, pagkain ng alagang hayop, feeding bowl at iba pa. Maaari din tayong humingi ng tulong sa ating mga pamilya, kaibigan, kamag-anak o kahit yung mga tao na kilala natin. Magbukas din tayo ng online na fundraising campaign at sa kahit anong plataforma ng social media, mag-post tayo doon at lumikha ng nilalaman na nagpapaliwanag sa ating layunin, katulad ng PubMads, infographics at kahit yung maikling reels. Sa huli, tayo ay umaasa at nagbabalak ng humingi ng suporta mula sa opisyal ng barangay. Kabilang dito ang posibleng pag-endorse o partnership, lalo na kapag nag-organisa
tayo ng mga pampublikong kaganapan katulad ng wash day o adoption day. Yun lamang po para sa akin. Yes, you're recognized, Honorable Abaco. So nakikita natin sa ating mga kapaligiran na maraming mga asundala na nakikita natin sa labas na hindi malinis, walang paliguan, maraming mga garapata at maraming mga sugat sa katawan nila. Hindi naman tayo ito na iligtas natin sila at ating alagaan. Ang unang hakbang ay iligtas natin sila sa mga lansangan. At kapag ligtas na natin sila, kailanganin natin paliguan at linisin upang maalis yung mga dumi, garapata at iba pang mga parasito sa kanilang mga katawan. Hindi lamang ito pinapabuti ang kanilang kalinisan, kundi pati na rin ang pag-iwas sa pagkalat ng mga sakit. Kailangan din natin sila ipa-check up kagaya ng deworming at iba pang mga servisyo na makakatulong upang mapanatili ang kanilang kagalingan. Are there any other suggestions? Mr. Chair, may I be recognized? Yes, you're recognized, Honorable Pitomo. Nakita natin sa tabi, maraming aso at pusa ang mayroong maraming anak pero hindi nila ito maalagaan. Para sa akin, kailangan natin tiyakin ang lahat ng hayop na kasali sa ating programa na spay o neuter ay nagtatanggap na masusing pre-operative at post-operative check-up. Hindi lang ito tungkol sa mismong operasyon, kundi sa pagkalahatang kailangan ng mga hayop na Mr. Chair, may I be recognized? Yes, you're recognized, Honorable Pitomo. Mas mainam na magkaroon tayo ng stress session kung saan ay makilakausap ng mga nais magampon ang mga hayop na handang magampon. So, ang session ito ay magsisilbing oportunidad para may paliwanag ang pangangailangan, ang kalagayan at personalidad ng mga hayop upang matiyak na tama ang pagpili ng mga nais magampon. And kasama na rito ang paglahad ng mga importanteng impormasyon kagaya ng edad, kalusugan at special na pangangailangan ng mga hayop. Magkakaroon din tayo ng open forum para masagot ang mga katanungan ng mga nais magampon. Isa pa rito ay maglagay tayo ng posters upang mahikayat ang mga tao ng kunin at alagaan ang mga palaboy-laboy na hayop. Yun ang po. Mr. Chair, naibila. Yes, you're recognized, Mr. Flores. So, bago tayo mag-umpisa mag-desisyon para sa ating mga plataforma, ay nais ko lang idagdag ang mga iba pa nating kinakailangan at mga problema na para sa akin ay kinakailangan ding masolusyonan. Una ay kinakailangan natin maghanda ng mga materyales at pagkain para sa ating mga programa, lalo na sa pinaplano ni Ms. Umolon na Feed a Stray program. At kung maghahanda man ay dapat masiguro na ito ay magiging sapat at mabisa, lalo na sa pagdating nating mga proyekto. At nandito rin ang sakit na rabies. Maliban sa sinabi ni Ms. Abaco na mga garapata ay isa ring seryoso na banta sa kalusugan ng mga aso ang rabies. May I be recognized, Mr. Yes, you're recognized, Mr. Thank you, Mr. Para sa mga problema natin ngayon, ito ang mga solusyon na pwede natin gawin. Una, sa pagkain, pwede tayo magpatupad ng sustainable agriculture practices para naman tumaas ang ating produksyon. Pwede rin tayo mag-partner sa mga supplier kung sigurado ang ating distribution. Pangalawa, sa rabies, kailangan natin mag-decide ng vaccination campaign para sa mga hayop sa mga barangay. Pwede rin tayo mag-conduct ng awareness program para matulungan ang ating komunidad. Sa pangatlo, sa mga materials. Pwede tayo maghanap ng ibang supplier or sources. At pwede rin tayong improve ng inventory management para hindi tayo maubusan o ma-overstock. Sa ganun man, maiwasan natin ang pagka-delay o ang pagtaas ng gastos. Yun naman ang aking masasabi, Mr. Salamat, Ms. Lara Cruz. Ang gaganda ng mga ideya niyo, however, we can only conduct one project at a time. Kaya idadaan natin ito sa pagboboto. Sino ang may pabor sa Feed a Stray program? Okay, mukhang majority na po ang pabor sa Feed a Stray program. Kaya yun na ang susunod natin na proyekto para sa buwan na ito. Thank you for sharing your ideas today. Pero bago tayo magtapos ay babalik ang ating mga napag-usapan.
Pinal na po ang plano para sa ating susunod na proyekto, which is ang pedestrian program ni Ms. Omolon, at naitalaga na din ang ating mga gawain para sa proyekto na yun. Since I have another meeting this 4 p.m., pag-uusapan na lang natin ang iba pang mga detalye para sa proyekto na yun sa susunod na pagpupulong natin, which is, let's see, next Wednesday. Are there any other concerns? If none, the meeting is adjourned. Salamat po. Thank you, Ms. Alas 3 na ng